So, for this part, gumamit tayo ng def kasi yung def is ginagamit siya to create a function. Ano nga ba yung function? Ang function is a reusable block of code that does a specific task. Kagaya nito, dito sa sa get discount. Hindi na natin kailangang ulit-ulitin yung get discount kasi dinefine na siya ng function. Hindi mo na kailangang sulatin ulit. Kaya magandang gamitin to si def para malinis yung code natin. And ito. Sumunod dyan is, kung ito tayo ng if, nag-define naman tayo ng value. So, ano yung value? 1,000. Return amount is 0.90. Let's run it. Makikita natin kapag nilagay tayo ng 9,000. Ang naging discount niya is 900 kasi kinuha natin yung 0.9%. So, ano yung 0.9? Hindi ko rin alam. Ito na. So, gawa tayo ng float ulit para makuha yung decimal. And the final cost and get discount, ginamit ulit natin to. And total purchase is yung nilagay nating amount. Nilagay tayo ng 9,000. So, ayun yung total purchase amount niya. And yung discount naman is nanggaling dito sa 0.90. And then, ipiprint natin yung discount amount. Yung discounted amount niya is 8,100 na lang. Very easy. So, dito naman sa pangalawa, nahanap naman natin, yung code na to is about sa factorial. Na-discuss ko na yung def, siya yung para hindi na kailangang ulit-ulitin to, kasi reusable na tong find factorial kasi nga gumamit na tayo ng def. And sa factorial, nag-initialize tayo ng number 1. Kaya, ayun, sabi naman dito, for x in range, if nasa range siya ng 1, then n plus 1. Multiply naman niya yung x. Paano nga ba nag-work yung factorial? For example, naglagay ka dito ng 5 factorial. Meaning, 5 times 4 times 3 times 2 times 1. So, ganun siya nag-work. And para makuha yun, gumagamit tayo ng ganitong line of code. 1 muna, n plus 1, and then the factorial, i-multiply nyo yun by the number x. So, let's start. Nagay tayo muna ng 1. What is the factorial of 1? 1 lang siya kasi nga nag-multiply tayo ng 1 times 1. Wala naman siyang iba pang pag-multiplyan kasi nga it always starts with number 1. What about kung number 2, magdadagdag siya? Edi 2 times 1, yun, naging 2 pa rin siya. So, taasan naman natin yung number. Sabihin natin 7. So, ang laki niya na. Pero, just because naglagay ka ng higher number, it doesn't mean na wala siyang end. Ang daw dito, you exceed the value of 4,300. Hindi niya kinaya. So, dito naman sa code na to, very short explanation lang. Yung def get underscore discount, siya yung natin, nag-create ng function na kinakalculate nyo yung discount. And then, sabi, if yung amount daw is 1,000 or more, magkakaroon siya ng 10% discount. Kasi nga, i-multiply siya by 0.90, meaning, multiply siya sa 90%. So, it means automatically na mababawas na dun yung 10%. Otherwise, original pa rin,
original amount pa rin kapag naglagay ka ng below 1,000, hindi magkakaroon ng discount yon. So, subukan natin kung gumagana nga ba. Ito, lumabas 1,000, discounted amount 900 na lang. Kasi, umabot siya na sabi daw, discounted, yung amount value daw is greater than or equal to 1,000. So, lagay natin ng 800. Ayun pa rin siya. Wala siyang discount na nagamit. Kahit 999 pa yan. So, dito naman tayo sa check ng temperature. So, ulitin ko, yung function na to is chine-check niya yung temperature paulit-ulit. And dito naman sinabi, kapag yung temperature daw is mas mababa sa 20, malamig. Kapag naman mas mababa sa 30 or equal to 30, warm na yon. Meaning, nasa pagitan siya ng 20 and 30. Or else, kapag mas mataas naman sa 30, hot na siya. So, dito naman, nakasulat dito, yung range niya is 1 and 6. Meaning, mag-run yung loop ng 5 times. Get it? Each time na yon, mag-ask si user ng temperature reading. So, subukan natin. Temperature 1 is 26. Warm siya. 37 naman, hot. 21, warm pa rin. 18, and last is 6. So, cold. Ang sulat dito, range niya is 1 and 6. So, 5 beses siya. 5 beses ito inas si user na mag-input. Ganon lang ginagamit tong range natin. Okay, so last but not the least, para sa ating part 1, gumamit tayo ng import random para mag-generate ng random number yung program natin. So, ito namang line na to is kino-compare nito yung yung user guess to the secret number. Ayan yan. If the user daw is lesser than the secret number, meaning too low. Ulitin ko yung secret number natin is random. Kine-generate siya. Else naman, kapag yung user naman daw is mas mataas sa secret number, too high. Or else, correct siya. So, ano nga ba yung range? Maglagay tayo dito ng hidden number is 1 tsaka 10. So, for an attempt, kailangan daw yung range niya is gumagamit tayo ng 3 beses ulit nasa gitna. So, user will try to input the number. Mag-guess siya. And then, feedback naman is i-check kung tama yung guess. If tama siya, correct, nanalo. Or else, wala na siyang pang-guess, out of guess. And the number was ano yung number na generate ng system. Sabi natin 8. Too high, so let's say 5. Too low. Then it is between 5 and 8. Yes, tama, 5 and 8. So it's either 6 or 7. Let's see. Tama ako. 6. Ulitin natin. Nating 1. Sabi natin 5. Oh, mahirap. 7. Oh, mali ako. So, out of guess na kasi 3 beses lang tayo pwede mag-guess based sa range na nilagay natin.